Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Dion, ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Saturday ng ika-18 linggo ng karaniwang panahon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagbabalik nila'y may dinatnan silang maraming tao. Lumapit kay Jesus ang isang lalaki, lumuhod sa harap niya at ang sabi, Ginoo, mahabag po kayo sa anak ko. Siya po'y may epilepsya at lubhang nahihirapan kung sinusumpong. Madalas po siyang mabuwal sa apoy o kaya'y mahulog sa tubig. Dinala ko po siya sa inyong mga alagad, ngunit siya hindi nila mapagaling. Sumagot sa Jesus, Mga taong napakasama at walang pananampalataya. Hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata. Inutusan ni Jesus ang demonyo na lumabas sa bata at ang bata'y gumaling agad. Pagkatapos, lumapit ang mga alagad at tinanong sa Jesus nang wala na ang ibang nakakarinig, Bakit po hindi namin mapalayas ang demonyo? Sumagot si Jesus, Dahil sa maliit ang inyong pananampalataya. Sinasabi ko sa inyo, kung maging katulad man lamang ng maliit na buto ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumapit ka roon, at ito'y lilipat nga. Walang bagay na hindi ninyo magagawa. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo, walang bagay na hindi ninyo magagawa. Nasa gitna ng ating takot, pag-alala at pangamba dahil sa parang wala ng katapusang extension ng Enhanced Community Quarantine o ECQ dahil sa COVID-19 pandemic, bumubulong si Jesus sa atin sa Ebanghelyo. Walang bagay na hindi magagawa para sa mga taong sumasampalataya sa Kanya. Kailangan ba nating pagsikapang mabuti ang pagkakaroon ng pananampalataya? Hindi ba ang pananampalataya ay para lamang sa iilang pinili? Hindi po. Ang katotohanan ay ipinagkaloob na sa atin ni Jesus ang pananampalataya noong tayo ay binyagan. At huwag nating kalimutan na ang pananampalataya ay mahalaga sa ating paglalakbay sa buhay dito sa mundo. Dahil kung wala tayong pananampalataya, para tayong mga zombie na naglalakad na walang direksyon at purpose. At ipinapakita din ni Jesus sa kanyang ministry na ang pananampalataya ay ang mahalagang requisitos para sa isang himalang pagaling. Sa kwento ng Ebanghelyo sa araw na ito, kulang ang mga alagad ng ganitong pananampalataya na magbibigay sa kanila ng kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu na sumanib sa isang bata. Nadismaya si Jesus sa kakulangan ng totoong pananampalataya sa Diyos at sa maaring magawa ng mga alagad sa kanyang pangalan. Kung sila ang magpapatuloy sa ministry ni Jesus ng pagpapagaling at pagpapalayas ng mga masasamang espiritu, sinasabi ni Jesus ang pangangailangan ng mga alagad ng pagkakaroon ng pananampalatayang makapagpalipat ng isang bundok. Ang pagsampalataya ay hindi lamang ang pagtanggap sa ating isip ng isang idea, konsepto at aral, kundi ito ay isang pakikipag-ugnayan sa Diyos na nakabase sa tiwala. Kasama dito ang puno ng pagtitiwala at pananalig na may kasiguruhan na laging ibibigay sa atin ng Diyos ang ating pangangailangan, ipagsanggalang tayo sa masama at dalhin tayo sa buhay na walang hanggan. Ang pagkakaroon ng malalim na pananampalataya sa Diyos ay magbibigay sa isang mananampalataya ng kapangyarihang gawin ang kahit imposibleng magawa ng tao, tulad ng paglipat ng bundok. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and Author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing.
Be their constant companion and their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.